Tara, reviewin naman natin ngayon ang ESV Study Bible. Bali, itong ESV Study Bible na to comes into many sizes and many kinds of binding. Bali, itong re-reviewin natin ngayon, hardbound siya. So, katulad lang rin ng life application, napakakapal na itong Bible na to dahil marami siyang notes. So, tara, tignan natin itong loob ng ESV Study Bible. Bali, published pala siya by Crossway. At yung ESV Text Edition na nandito is 2011. Bali, nag-update pala sila noong 2016. So, kapag nag-download ka ng ESV sa YouVersion, yung ESV version na mata-download doon is 2016 Text Edition na. So, ito, 2011 pa. So, printed in USA. Bali, tignan natin yung mga contents. Bali, meron tayong introduction, so user's guide. And then kapag Old Testament, meron tayong kung anong theology ng Old Testament, overview ng Old Testament timeline, date ng Exodus. So, bali may debate, di ba, with regards sa date ng Exodus, earlier date or later date. Meron din tayong about sa Hebrew calendar. Bali, napaka ganda na ito kasi once na magbanggit sa Bible in the third month, hindi ibig sabihin nun month of March yun. Kasi iba tumatakbo yung Hebrew calendar. May introduction tayo sa Pentateuch. Meron din tayong introduction sa historical books. Bali, yung pagkakahati pala nito is Christian order. Meron din tayong introduction sa poetic and wisdom literature. Meron din tayong introduction sa prophetic book. So, itong mga introduction na to, ginaguide tayo. Ano ba yung expect natin dun sa mga literatures na babasahin natin? At bago tayo pumunta ng New Testament, meron din tayong background to the New Testament. Time between Testament, so yung Jewish and Roman rulers, intertestamental events timeline, Herodian dynasty, Roman Empire and the Greco-Roman world. So maganda, di ba? Ipuput into context yung New Testament. Yung mga Jewish groups din tayo in the time of New Testament kasi di ba, hindi lang isang streamline of Judaism meron tayo. Bayang pinakasikat, di ba, yung grupo ng Pharisees and Sadducees. So, hindi sila isa. Dalawa sila. Pero kung i-stretch out mo pa, meron ka pang dalawa, yung Zealots at yung Essenes. Pagdating sa New Testament, meron ka din kung ano yung theology ng New Testament. Tapos New Testament timeline, date ng crucifixion ni Jesus Christ, reading the Acts and Gospel, reading yung epistle, tapos, sayang, wala yung reading sa Revelation. Pero mamaya i-reviewin rin natin kung ano yung nakalagay dun sa Book of Revelation. Bale, ito yung isa sa mga pinakamaganda or ma-highlight dito sa study Bible na to is yung articles and resources nila. Napaka full pack nito, masasabi ko. Hindi ka lang bibigyan ng mga about sa biblical text, bali bibigyan ka pa about things in Christian education. So from the God's plan of salvation, from biblical doctrine, biblical ethics, paano i-interpret ang Bible, paano binabasa yung Bible. So may iba't ibang way kung paano basahin yung Bible, theologically, literature, prayer in communion, personal application, preaching and worship, etc. Meron din tayong canon of the scripture, reliability ng mga manuscript, archaeology in the Bible, tapos yung original language of the Bible, diniscuss din. Yung Septuagint, yung Greek translation ng Old Testament. Paano kino-quote ng New Testament yung Old Testament. Bible in Christianity. Bali, ayan, meron tayong Roman Catholicism, Eastern Orthodox, Protestantism. Bali, iba't iba sila ng uri. Liberal, Evangelical, tapos may Global Christianity pa. Bible and World Religion, tapos Bible and Religious Cults, History of Salvation sa Old Testament. Bali, puro quotations to ng mga Old Testament na nagfo-foreshadow about sa pagdating ni Jesus Christ. Bali, meron din tayo list of charts and diagrams, list of maps, concordance, daily Bible reading plan. So, syempre, di ba yung weights and measurement, tapos map supplement. Bali, merong cardboard map siya sa dulo. Tignan natin. So, ito yung mga cardboard maps sa dulo. Ayan sila. So, pag nag-i-study ka, di ba? Pero, hindi lang yun. Meron ka din mga mapa along the way do sa mga Bible verses mo para ma-situate mo yung Bible events. Bali, ito yung history of salvation sa Old Testament. Yung mga verses na nagra-run through papunta doon sa fulfillment kay Jesus Christ. So, ito yung mga articles.
So, tignan natin yung mga maps along the way. So, example natin dito yung kay David. Maganda yung kay David sa Samuel. Lalo na nung tumatakas siya. So, binibigyan ka ng mga maps along the way kapag nagbabasa ka. Ayan. So, para alam mo kung saan nakasituate yung isang event. At ang maganda, kung gusto mo makita to, pwede ka gumamit ng net, pumunta ka sa Google Earth para kahit paano nabivisualize mo tong lugar na to. Ang pinagkaiba nga lang, syempre, na-develop na yung lugar kahit paano. Pero at least, magkakaroon ka ng idea do sa geographical setting, kamusta yung itsura ng lupa dun, ng mga puno, etc. For doctrinal perspective, sinabi nila classical, evangelical, orthodoxy. Pero more on nasa streamline sila na Reformation. So kung mapupunta ka sa verses na disputed, lalo na with regard sa mga predestination, etc. So i-expect mo na medyo Calvinistic yung view na makukuha mo. Since nakalagay naman dito sa doctrinal perspective. Nakalagay din dito in times na merong mga verses na nagmumukha merong apparent error or apparent contradiction. Bali meron sila mga study notes kung paano i-approach yun at kung paano i-reconcile sa nagmumukhang contradictory or inconsistency. Bali may mga explanatory notes din dito. Ayan, so mga introduction, historical setting, key themes, literary features as outlines, katulad ng nakita natin sa Life Application Study Bible. Bali may mga backgrounds in archaeology. Ang masasabi ko lang, nakulangan ako dito in terms sa pagpo-provide ng mga picture with regard sa archaeology. So napaka-konti ng mga pictures nila with regard dun. Pero pagdating sa mapa, napakaraming mapa along the way sa mga Bible text dito na makakatulong sa'yo, di ba, na i-situate yung mga biblical events. So isa pa natin makikita dito is yung history of salvation. Bawat book introduction, meron silang part of history of salvation kung paano nagko-contribute yung mga books of Old Testament papunta dun sa, syempre, yung revelation kay Jesus Christ. So, paano nakikita natin yung fulfillment ng book na yun kay Jesus Christ. With sa study notes niya, masasabi ko, more on theological siya. Hindi siya ganun more on concentrate sa life application. Pero at times, meron naman mga study notes na pumupukol about sa life application. So, ito yung mga contributors natin. Heavy yung mga scholar na nag-contribute dito. Katulad nila Wayne Grudem, J.I. Packer, John Collins, Thomas Schreiner, Gordon Wenham, Desmond Alexander, Ian Provine, Dwayne Garrett, Raymond Ortlund, Andres Konzenberger, Darrell Bach, Dan Piper, Daniel Wallace. Bali mga heavy hitters yun, di ba? So, i-expect mo itong study Bible na to is ganda talaga. Napaka-solid ng mga makukuha mong notes. So, pumunta naman na tayo sa mga passage observation natin. With regard sa Genesis, ang magandang introduction nila dito sa Genesis, bali meron silang relation ng Genesis and history, Genesis and science, pati yung Genesis and 21st century. With regards sa study notes ng Genesis 1, yung study notes is naka-focus sa ancient Near Eastern view. Hindi na masyadong diniscuss doon yung about sa science kasi na-discuss na siya doon sa introduction. With regards to sa Sons of God, pinresent nila yung iba't ibang view at ikaw na bahala mag-decide kung ano yung i-take mong view doon with regards to sa Sons of God. With regards sa flood, pinakita rin nila yung dalawang view at ikaw na yung bahala din, di ba? Kung ano yung mas nakikita mong probable talaga. With regards naman sa Exodus, bali hindi pinakita yung iba't ibang pwedeng lugar ng Mount Sinai. So, isa lang yung pinakita. With regards sa Leviticus, maganda yung notes, especially doon sa mga offerings, sacrifices. So, mas makikita mo yung mean niya talaga. Ang nakulangan lang ako dito, katulad nung sa Life Application Study Bible, is yung chart na magpe-present sa'yo, di ba, kung paano ka gumagalaw from being common, so unclean, papuntang clean, hanggang sa ma-attain mo yung holiness. So, yun yung nakakalungkot, wala tayong chart. With regards naman sa Book of Psalms, natutuwa ako dahil hinandle rin nila dito yung mga imprecatory Psalms or yung mga Psalms, di ba, na makikita natin na nag-i-imply na mga curse. So, masyadong controversial yun, di ba, lalo sa mga ibang believer kapag nabasa nila yun. So, naglagay naman sila ng explanation
about dun. So with regards sa New Testament, sa Book of Romans, sa paghahandle nila ng verse about do sa all Israel will be saved, pinakita nila yung iba't ibang views dun sa all Israel will be saved. At bigla sila nag-lean dun sa yung mga all Israel na yun is yung mga future Jewish dun sa end time. So mga end time Jewish person daw yung all Israel na yun. So with regards do sa last part natin sa Book of Revelation, napakaganda dito ng Book of Revelation. Kasi bago ka mag-start, papakita nila sa iyo yung iba't ibang schools of interpretation sa Revelation. Katulad ulit ng historicism, futurism, preterism, idealism, katulad lang dun sa Life Application Study Bible. At pinakita rin nila dito yung pagkakaiba-iba ng millennial views. Because dun sa kung paano ba mangyayari yung rapture na yun, if such thing na meron talaga rapture. So, ano masasabi ko dito sa ESV Study Bible? Marirecommend ko ba siya? Hindi ko alam kung paano yung sasabihin ko. Kung isa ka sa mga believer na nagkakaroon na ng transition mula doon sa parang light study into heavy study, masasabi ko na napakaganda na itong Study Bible na to kasi masyado ka nang mag-work through the text, kung ano ba yung nangyayari doon sa text, ano ba yung theology na makukuha natin sa bawat text, at hindi lang yun, di ba? Maraming helpful articles para kahit papano matutunan mo yung mga beliefs ng iba like Hinduism, Buddhism, so natuturuan ka ng apologetically. Pero kung isa kang bagong Christian na mas hinahanap mo kung paano magkakaroon ng sense sa buhay mo yung mga bawat passage na yun, masasabi ko, hindi ito yung Study Bible na yun. Alam naman natin, di ba, yung life application yung pinaka best fit dun. At masasabi ko, yung Study Bible na to, tandaan natin, di ba, yung stream ng theology niya is more on naka-incline sa Reform. So, with regards sa mga disputed verses, especially, di ba, doon sa complementarianism or egalitarianism, alam mo na yung i-expect mo. So, with regards this sa Study Bible, napakagandang representation nito kung ano ba yung view ng Reform or sabihin natin ng mga Calvinist, di ba? Mas makikita mo siya dito sa Study Bible na to. Hindi naman lahat ng mga laman nito is all about dun. So, well-rounded pa rin siya. Ang masasabi ko nga lang, mas nakalin siya ng onti dun, especially dun sa mga disputed verses. At kung gusto niyo ako samahan sa pag-wrestle sa biblical word, so subscribe no sa aking channel at watch out sa mga future episodes natin. Malapit na rin tayo magsimula sa introduction natin sa Old Testament studies mismo. So salamat ng marami.